Good day guys! Ngayon, isi-share ko sa inyo ang aking experience and feedback na rin with my Montero Sport GLX. Itong video na to is para ito sa mga nagbabalak bumili ng sasakyan na for family with elegant look and powerful engine. And also, syempre, yung reasonable price. Well, this car is for you. Ang masasabi ko sa Montero is one of the best SUV now in the Philippines. When it comes to fuel efficiency, matipid siya. Sa power delivery, malakas din siya. Mas ma-appreciate mo siya sa long drive dahil ang smooth ng takbo niya, dahil na rin sa malambot yung suspension. And last month, umuwi kami sa Bohol from Nueva Ecija na solo driver lang ako guys. And look guys, hindi ako na-stress ng sobra kahit mahabang biyahe. And kahit yung passenger princess ko, hindi siya nagreklamo. Hindi siya stress kahit malubak ang daan sa ibang part ng Luzon and Samar. Para sa akin guys, mas gusto ko talaga ang manual cars sa long drive dahil hindi siya nakakantok. Maliban sa manual, yung una kong natutunang pag-drive, mas low maintenance siya and budget friendly yung price when it comes to practicality. Kaya I choose Montero Sport GLX manual transmission. Sa city driving naman, for me, sanayan lang siguro kasi ako naman hindi naman ako na-stress masyado sa mga stop and go dito sa Manila. And siguro sa clutch na rin ng Montero na hindi naman siya ganun katigas, sakto lang siya for the SUV cars. And sa steering naman, medyo may kabigatan siya compare sa ibang brand na naka-electronic na siya. Ang Montero kasi is naka-hydraulic pa. And for me, which is good kasi mas ramdam ko yung steering kahit mabilis yung takbo at wala akong worries na baka biglang kumabig na hindi ko naramdaman. So, yung mga ganong doubt, ang mga ganong worries is komportable ako pag nag-drive ako ng Montero. Sa cabin naman, masasabi ko is quality siya. Hindi siya tinipid. And sa loob is spacious. Kayang magsakay ng 7 up to 8 passengers. Depende na rin sa laki ng pasahero. And sa third row, yan, isa sa nagustuhan ko dahil din sa yung flip niya is pa-forward, which is good kasi na-maximize niya yung cargo space ng sasakyan. And sa console naman, gusto ko yung quality ng plastic na ginamit nila. Magandang klase. Hindi siya ordinary plastic lang. At maganda ang pagka-design dun sa harapan mismo sa may console. Simple lang pero elegant yung dating. Overall guys, ang pagbili ng sasakyan is depende pa rin kung anong brand talaga ang gusto mo. Kung ano talaga ang dream car mo. At yung pasok din sa budget para wala po tayong pagsisisihan sa dulo. At mahalaga rin na meron tayong idea regarding sa performance ng sasakyan bago tayo bumili base sa experience ng ibang car owners. For your reference and comparison na rin, bago ka talaga maglabas ng sasakyan sa kasa at bago ka makapag-decide na yun na talaga ang gusto mong sasakyan. And kung meron na tayong sasakyan guys, pinaka-importante is sundin natin yung PMS schedule ng sasakyan para iwas na rin sa sakit ng ulo in the future at mapangalagaan ang kondisyon ng ating mga sasakyan. Para anytime, kahit long drive man yan o short drive, at least meron tayong peace of mind. Ika nga sa kasabihan, prevention is better than cure. So guys, I hope may natutunan kayo sa munting personal experience ko sa aking Montero Sport GLX. So kung meron man kayong mga katanungan, please comment below. At
susubukan kong sagutin guys kung alam ko yung mga tinatanong nyo. Kung bago lang kayo sa aking channel, please hit like and subscribe. Thank you for watching. God bless. Bye.